So, ayan, kung nakikita nyo nga yung damit ko, yun pa po yung damit ko nung pumasok ako kahapon. Yung pantalon nga lang yung napaltan ko dahil nga kapag panggabi, naku, sobrang pagod na. Once nakapag toothbrush at nakapaghugas ng ayun, tulugan na. Kasi hindi talaga kinakaya ng katawan lupa ko. Anyway, hello, hi mga nay! Maaga nga ako nagising at nagkasikaso dahil may pasok yung mga bata. At syempre, kailangan bago tayo pumasok ng alauna, makapagbawas nga tayo ng mga gawain dito sa bahay. At kung nakikita nyo yung mga labahan ko, naku po, walang katapusan talaga naman. Ito nga yung sinasamantala ko habang panghapon yung pasok ko para maunti-unti ko at mabawasan. Anyway, nagpaalam nga pala ako na kung pwede, alas 12 ako pumasok dahil si Kuya Wilt may meeting mamayang alas 3. Sabi ko, agahan ko nga yung pasok para naman hindi masayang yung isang oras na ilalabas ko mamaya para sa meeting. Kaya eto, sabay nga kami pumasok ni Kuya Von. Medyo na late pa nga kami ng mga time na to dahil late na nga ako ng 10 minutes tapos si Kuya Von naman ay late na ng 5 minutes. Diyos mio. Dinamay pa yung anak sa always late. Buti na nga lang at wala masyadong gawa nung mga time na to kaya naman nakalabas ako para sa meeting. At eto nga, taglalakad na rin ako papunta ng school. At syempre, eto nga, unti-unti na rin pinaliwanag ng advisor sa amin kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin at sa kagustuhan ko nga rin na matapos na kaagad, ayun, naboto pa nga akong auditor. Paano kasi halos hindi magkakakilala kaya ang tagal nilang magturo kung sino yung iboboto nila kaya ayun, nagpresenta na nga ako. Syempre, hindi ko na nga rin tinapos yung meeting at nagpaalam na ako na babalik sa trabaho at fast forward na, eto nga't uwian na. Buti na nga lang at ka-shift ko si tita, meron akong service ngayon. Ang swerte-swerte ko nga kasi kapag panggabi ako, lagi ako may kasabay kaya naman hindi na ako naglalakad mag-isa tuwing gabi. Nakikisakay na nga lang ako sa service nila kaya naman nakaka-uwi ako agad. Tara na, nagsiselfie pa ako. Fast forward kinabukasan kinuha ko nga yung padala ng aking isang follower na pambili ko daw ng bigas at kutkutin ng mga bata. Sa bigla pa nga ako kasi naman ang laki pala ng pinadala niya. Naisip ko naman na nakakabili naman ako ng pang-grocery namin at bigas dahil nga may trabaho na ako. Kaya naman, napag-isip-isip ko na ipambibili ko na nga lang to ng yero para naman meron akong remembrance mula kay Ma'am Gina. Fast forward the next day, eto nga't maaga na naman tayong nagising dahil mag-aasikaso nga tayo ng ating mga estudyante. Pasensya na nga pala kayo sa lamesa namin kasi naman talagang ganyan po yan kapag marami akong inaasikaso. Day off ko ngayon kaya eto ipapakita ko nga sa inyo yung before na itsura ng aking house. Diyos mio, para basurahan. Minsan talaga nagdadalawang isip ako kung magtutuloy pa ako magtrabaho o hindi. Naiisip ko na ang laki na ng pagkukulang ko dito sa bahay. Pero naiisip ko rin naman na kapag hindi ako magtatrabaho, masyushort na naman kami sa budget. At hindi ko na naman malalaman kung saan maghahagilap ng pandagdag na income para magkasya sa amin. Kaya naman wala talagang choice, kundi magtiis muna para makapag-ipon ng mga gamit at makapag-unti-unting makapagpundar. Lalo na ngayon at nag-aaral na nga itong mga bata at syempre, kailangan ng panggastos at pambaon nila araw-araw. Pagkapasok nga ni Kuya Bill, nag-asikaso lang ako ng konti at dumiretso na nga rin ako ng hardware para ibili na nga ng yero itong ang pinadala sa akin pera. Tatlong medyo makapal na yero nga yung binili ko. Ito ay yung sumunod sa pinakamakapal para kako medyo madami yung mabili ko at meron pa akong may pamasahe. 516 yata ang isang yero. Bali tatlong yero yung nabili ko at yung matitira ay pamasahe at saka pandagdag gastusin namin sa bahay. Kahit medyo mahal yung sumunod sa pinakamakapal nga yung binili ko kasi para medyo mas matagal yung paggamit sa kanya. Naka-encounter kasi ako ng medyo manipis na yero at pag-apak kong pangalan sa kanya, Diyos mio, nayuyupi na. Maigi na to, kahit medyo pricey, sigurado ka naman na medyo matagal-tagal mo siyang mapapakinabangan. Naisip nga namin ni Bossing na kapag merong extra, dadagdagan na nga lang namin to para nga maayos na yung aming bubong. Kung naaalala nyo, dun sa mga naunang video ko, binawi na nga yung nahiram naming bubong. Hi po, ayan, at nilipat ko yung mesa. Imbis na pag ganun siya doon, nakahilera siya pag ganun, nilipat ko pag ganyan, kahilera nitong sopa. At iyon, aalisin ko. Tingnan niyo naman, napakadumi. Kukuskusin ko muna yan. Hindi ako makapag-video kasi pag nag-video ako, naaabala yung gawa ko. At napakadami kong gagawin. Ayan, ang daming kalat. So, ayan. Magtatry akong magkuha ng clips para dito sa mga to. Ayan na, nalinis ko na po yung mesa. Ayan. Kailangan ko nga itong bilihan ng ng linoleum, yung medyo makapal na gagawin kong mantel. Tapos ayan, naalis ko na rin yung kaninang nakasabit dyan. Yan.
Syempre dahil day off, kailangan nga natin makapag-boss kahit paano ng mga kalat. Pero inuna ko na nga ikabit tong yero para kahit umuulan ay makagawa nga ako dito sa may kusina. Nahihirapan talaga kasi akong gumawa dito sa kusina, lalo na pag medyo umaambon-ambon o kaya naman malakas yung ulan kasi talaga natitenga yung gawa dito. Gawa ng kapag umuulan ay kailangan mo pang magpayong. Buti na nga lang at tinulungan ako ni Brother Dear na iangat tong mga yero kasi kung ako lang sa taas na hindi ko malaman kung paano ko ikakabit yan. Super thank you nga pala kay Ma'am Gina at ayaw niya na nga magpatag. Pero napakalaking bagay po nitong pinadala niyo lalong-lalo na sa pamumuhay namin kasi eto nga nagkaroon na nga kami ng pambubong. Sisikapin po namin madagdagan ito para mabuo na nga at maikabit dun sa may kwarto namin. Yung tulo kasi talaga kapag umuulan yung problema namin. Binibiro pa nga ako ng iba na kapag umaaraw wala naman daw tulo yun. Natural kasi nga wala naman tubig. At syempre dahil bahay nga namin to at wala si Bossing nahiya naman ako sa aking brother na siya pa yung aakit sa taas kaya naman ako na nga yung umakyat. Hindi ko na rin sila inobliga at tama na nga yung tinulungan nila ako na may akyat dito sa taas yung mga yero dahil kaya ko namang magpanday. Eto na nga at for the panday na ang person pero syempre kailangan naka-video yun. Namili ako ng kitchen rack para yun na ilalagay ko siya doon sa space na yun. Kaya ginanon ko yung mesa kasi para magkaroon ng space doon. Para magkatabi sila nung lalagyanan ko ng plato. So, ayan. Dami pa rin kalat. Wala pa ako sa kalahati pero sana matapos ko to this day. Ayan, bubuksan natin to. Namili ako ng syura kasi nga wala akong mapaglagyan ng mga sapatos ng mga bata kapag nanggaling sa school. Kaya ito, double purpose na siya kasi lagayan siya ng sapatos sa ilalim tapos yung iba sa taas ay lagayan nga ng ibang mga kitchen na gamit. Gamit sa kitchen pala. Ano pala to, syurak. Ayan. Pero pwede ko nga siyang paglagyan ng mga gamit sa kusina. Imbis na sapatos yung ilalagay ko sa kanya, di ba? I-assemble ko lang. Kasi papakita ko na lang sa inyo yung finished product kasi masyadong mahaba na. So, ayan. Assemble ko muna. So, eto na nga po yung itsura niya nung natapos. Ang ganda nga rin niya at ang cute pa. Marami na nga rin may ilalagay sa kanya kahit papano. Kaya naman, inasikaso ko na nga rin yung mga ilalagay ko rito. At ganito nga yung ginawa ko. Nilagyan ko nga siya ng kurtina sa may ilalim para hindi nga halata na sapatos yung nakalagay dun. At sa taas naman, sinabit ko yung mga sandok at iba pang mga gamit na pwedeng isabit. Medyo maayos naman siyang tignan. At katulad nga ng sabi ko, nakakuha naman kami ng bigas sa trabaho. Kaya eto't nakakuha nga ako ng 25 kilos. Dito ko nga nilalagay lagi sa 2 timba na ito. At syempre, dahil lumipas na nga yung sahod, nakapag-grocery na rin ako ng mga pambaon ng mga bata. Hindi ko na nga lang naisama sa video na to kasi nga naaabala ako sa gawa kapag lagi nakatutok yung camera sa akin. Sana kung meron akong taga-video, diba? Syempre, sariling sikap lang natin to. Sariling camera natin, sariling kuha natin, sariling effort natin kung paano natin makukuhanan yung mga sarili natin. Ewan ko ba kasi kung bakit masaya ako kapag nakakuha ako ng mga video na to. Siguro nakaka-enjoy din panoorin kasi kahit papano, nakikita ko na may pagbabago sa pamumuhay namin. Maliit lang ang pag-asenso pero malaking pasasalamat na din kasi kahit papano ay umuusad. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka sa part na to ng video ko. Maraming salamat kasi kahit minsan wala nang kwenta yung video ko, pinapanood nyo pa din. Anyway, hanggang dito na nga lang po muna. Until next video, thank you for watching!